Ito ang Radyo Natin FM na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang Pasko at mapayapa at masaganang bagong taon. Manila Broadcasting Company. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, the 7 Great World End Time Events. 1. Nobyembre, tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid Nina Roth Pagabasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Mula sa impilan ng tagapaghatid ng mabuting balita, ang Yeshua the Messiah o Fellowship YMF, ihahatid sa inyo ang salita ni Yahweh. Narito ang mga pangyayaring naganap sa pang-4 at pang-5 hanay ng henerasyon na kung susuyurin ang kasaysayan ay malalaman natin ang mga pagbabago-bago sa takbo ng paniniwalang pangreliyon, sanhi ng pananakop ng mga bansa laban sa Israel, kung saan dito nagmula ang paniniwala na sa makapangyarihan at Mesiyas sa bansang Israel. Ngayong hapon, ating tatalakayin ang mga bagay na may kaugnayan sa Biblia ang ating hawak sa ngayon. Simulan natin kung saan ito hinango, subalit may abuti nating simulan ang kasaysayan na pinagmulan ng ating mga paniniwala dahil dito nakasalalay ang ating pananampalataya. Sa pang-4 at pang-5 na siyang hanay ng henerasyon ng ating Mesiyas mula kay David, may 14 na henerasyon. Henerasyon mula kay David. Pangalawa, Solomon. Pangatlo ay Rehoboam. Pang-4 ay si Abijah. Pang-5 ay si Asaph. Pang-6 ay si Jehoshaphat. At pang-7 ay si Joram. Pang-8 ay si Uzziah. At pang-9 ay Jotham. At ang pang-10 si Ahaz. At ang pang-11 Hezekiah. Ang pang-12 ay si Manasseh. At ang pang-13 ay si Amon. At ang pang-14 ay si Hosea Paret. Josiah, ibang Josiah ito. Hari ng Juda, noong taon 640 hanggang 600 siya. Kung ating babalikat, pagkatapos maghari si Haring Solomon, pumalit ang kanyang tauhan na si Jeroboam, naghari sa Israel taon ng 670 at 700 bago pa dumating ang mahal na Messiah. Pero after 8 years, nag-alsa sa kanya si Rehoboam, anak ni Solomon, at kaya siya ay naging hari sa southern part ng Israel. Ang North Israel ay pinamunuan ni Jehoram at ang South ang Judah na pinamunuan ni Rehoboam. At
Si Hosea, huling hari ng Juda, ng taong 640 hanggang 609. Opo, subalit, dahil sa ginawang paglusob ng bansang Assyria sa Israel na noon ay namamayagpag, ang Assyria ay nasa gitna ng mga bansa tulad ng Turkey. Matatagpuan ang Assyria. Nasa gitna siya ng bansa ng Turkey, ng Saudi, ng Iraq, ng Iran, at ng Syria. Gitna nitong mga bansa ang Assyria na ang lokasyon niya ay matatagpuan na siyang sumakop sa bansang Israel. Nasakop nila ito nung panahon ng hari ng Israel na si Hezekiah, ang panglabing 44, panglabing 44 sa henerasyon ng Mesiyas. Kung ang ating Mesiyas, siya ang itinaguriang hari na walang hanggan, walang katulad noon. Maging sa kanyang paghari, at maging dahil sa kanyang matapat na pagsunod sa mga utos ni Yahweh. He even led, si King Hosea, he even led the nation Israel na mag-fasting ang buong bansa. Kaya, hindi niya inalintana ang mga kahirapan ng mga panahon na yon dahil sa maasa siya sa tulong ni Yahweh. Kung kaya't, kung ating babasahin, ang kanyang pagsunod ay walang katulad ng mga haring nauna maging sa mga huli sa bayan ng Israel na mababasa sa Biblia, aklat ng Unang Hari, Kapitulo 18, versikulo 5 hanggang 6. Taon, 70 at 32 hanggang sa 722 bago pa dumating ang mahal na Mesiyas. Na-deport ang Israel papuntang Assyria dahil sa pananakop nito sa kanila at 10 taon sila'y napailalim dito. Pagkalipas naman ng 220 years, ang sumunod na nilusob naman ng ang katimugang bahagi ng Juda na ang lumusob naman sa kanila ay ang Iraq o tinatawag itong Babylonia noong panahon. Sa pamumuno ni Haring Nabucodonosor, taon 572 bago dumating ang mahal na Mesiyas, na-deport na naman ang bahagi ng katimugan ng Israel. Na-deport sila po sa Babylonia. Sa bansang ito, nasubok ang kanilang pananampalataya kay Yahweh. Nasubok ang kanilang pananampalataya kay Yahweh nang si Haring Nabucodonosor ng Babylonia o ng Iraq ay magpatupad ng parusang kamatayan sa sinumang Hudyo na hindi sumusunod sa kanyang pinag-uutos. Sa usaping pananampalataya pa rin, ang mariintong sinusubaybayan sa bansang Israel. Ang ating sinusubaybayan sa ating mga pag-broadcast ay ang pananampalataya ng bansang Israel dahil nga po dito ay nagpasimula ang iba't ibang uri ng pananampalataya ni kay Yahweh at sa iba pang relihiyon na sa kanila dahil sinusundan natin ang pananampalataya ng Israel sapagkat sinabi na ang pananampalataya o ang ating kaligtasan ay nagsimula sa bansang Israel. Bago pa ito naisalin sa ating mga Biblia na Griego at naisalin sa iba't ibang lingwahe. Kaya po, lahing Hebreo ang ating sinusundan sapagkat dito nang galing ang lahat na ayon ko sinasabi na kanina pa ang mga reliyon. Kaya si Abraham ay lahi ng Hebreo
na di kalaunan tinawag na Israel at ngayon nga ay tinawag na silang Hudyo. Kay Abraham nagmula ang tamang pananampalataya na sa utos ng Yahweh at nitong Bagong Testamento ay sa salita ni Yeshua o kay Yeshua na ang turo ay mababasa nating lahat sa aklat ng Biblia, Lumang Tipan at Bagong Tipan. Ang Bagong Tipan po ay pinagsamang Lumang Tipan at Bagong Tipan sapagkat ginanap lamang po ng mahal na Yeshua ang mga nakasaad sa Lumang Tipan. Si Abraham ang tinaguriang father of faith na ating mababasa ang utos ni Yahweh sa kanya sa Genesis chapter 17 verses 1 up to 32 at sa kanya naganap ang totoong pakikipagtipan mula sa kanyang mga lahi hanggang sa dumating sa mundo ang kanyang bugtong na anak na siyang punot dulo ng Bagong Testamento na ngayon naman ating sinusundan buong mundo. At dahil sa pananakop, mga pananakop sa bansang Israel, nagkaroon ng mga sanga-sangang paniniwala dahil ang mga nananakop ng bansang Israel, ang kani-kanilang reliyon ay ipinapatupad din. Ito sa mga sumasako sa kanila at iba nga dito ang Israel, opo. Paano malaman ang tamang pananampalataya dahil sa sa mga iba't ibang bansa na pananakop sa kanila at siya rin pinapatupad kung anong reliyon ng mga bansang sumasakop sa kanila. Ang Biblia, atin pong makikita ng panahon ng kasaysayan at turo na walang iba ay ang huling ipinadala kasunod kay Yeshua ay walang iba ang Holy Spirit na siyang ibinigay sa atin bilang tatak o marka o silyo na magkaroon o mayroon sa isang reliyon at ito ang tama ayon sa Biblia na dapat nating sundan ng ating mga pananampalataya at mayroong tatak nito ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang ginamit na pinakatatak ng mananampalataya sa anumang reliyon kayo nabibilang, basta't ang mahal na Holy Spirit ay sumainyo at kayo ay nakakaintindi sa kanyang mga pagkilos at sa kanyang mga pagtuturo. Ang Holy Spirit ang pinaling tatak ng isang mananampalataya sa pananalig natin sa ating mahal na Yeshua. Kung sa ating mundo, kung tayo po ay may ginagawa o inaayos na kahit anong uri ng dokumento, ito ay may kalakip, no? Magkakabisa, opo. May kalakip at magkakabisa lamang kung may makikitang silyo o tatak ng pinagmumulan sa may kapangyarihan na nagkalob nito. Dito lamang po may tuturing na katanggap-tanggap ang mga dokumentong iyong hawak kapag may makikitang mga silyo o tatak. Ganito rin sa usaping kaligtasan, dapat alam natin ang kasaysayan ng ating pinaniniwalaan, lalo na't ito ang ating ganap na katiyakan pagdating sa kaligtasan, sapagkat kung wala ito, mawawalan ng bisa ang anumang ating pinaghirapan, lalo na't ang kaligtasan ang punot dulo ng ating buhay na tatahakin para sa walang hanggan. Usapin at gaano kahalaga ito? Mahalagang mahalaga dahil nga po nasabi ko na ito ay ang huling yung ating huling patutunguhan na kinakailangan na matiyak natin na tayo po ay we're carrying the seal of the Holy Spirit, na ang lahat ng tao ay kailangan nito. Anumang uri ng buhay na tatahakin ang lahat ng tao, kaya huwag babaliwalain ang usaping kaligtasan. Alamin ang mga katotohanan patungkol dito dahil ito ang tatamasain natin. Opo, anumang uring buhay tayo sa pangwalang hanggan. Si Abraham, nung siya'y kinausap ni Yahweh,
patungkol sa usaping pakikipagkasundo ng Yahweh sa kanya at sumusunod na mga henerasyon o lahi na mababasa sa Biblia, aklat ng Genesis chapter 17 verses 1 up to 32. Narito, basahin natin. Nang 99 taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihan, makapangyarihan mong Yahweh. Sumunod ka sa akin," sabi niya, "at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay." Verse 2, "Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi." Verse 3, pagkarinig nito ay nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Yahweh. Verse 4, "Ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Verse 5, "Hindi na Abram ang tawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayon ay ginagawa kitang ama ng maraming bansa." Verse 6, "Pararamihin ko nga ang iyong lahi. Magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila." Verse 7, "Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon at ako'y magiging makapangyarihan ninyo." Verse 8, "Ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupang ito ng Kanaan na iyong tinitirahan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila habang panahon at ako ang kanilang magiging makapangyarihan." Sinabi pa ng Yahweh kay Abraham, "Ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa aking kasunduan." Verse 10, "Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin." Verse 11, "At iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan." Verse 12, "Lahat ng lalaki ay tutuliin pagsapit ng ikalawang araw. Ikawalong araw, kasama nito ang mga aliping isinilang sa inyong sambayan, gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan." Verse 13, "Ang palatandang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan." Verse 14, "Ang sinuman lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa inyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan." Verse 15, sinabi pa rin ni Yahweh kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sarah." Verse 16, "Sapagkat siya ay pagpapalain ko, manganganak ka sa kanya, at siya ay magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari mula sa kanyang salinlahi." Verse 17, muling nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang naisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na sadyang 100 taon? Gulang na? At si Sarah, maglilihi pa ba siya gayong siya'y 90 taon na? Verse 18, At sinabi niya sa Yahweh, bakit hindi na lang po si Ismael? Si Ismael po ang lahi na pinanggalingan o pinagmulan ng mga Muslim. Si Ismael ang naging panganay na anak ni Abraham dahil sa pagmamadali ni Sarah na siya magkaanak, kaya pinasipingan niya ang kanyang katulong kay Abraham, kaya nagnganak siya kay Ismael. Ngayon, subalit sabi niya, bakit hindi na lang po si Ismael ang magmana ng mga ipinangako ninyo sa akin? Sabi ni Abraham. Verse 19, kaya't sumagot ang Yahweh, hindi. Ang asawa mong si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Verse 20, tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo, pagpapalain ko siya, si Ismael, at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging makapangyarihan ang kanyang salinlahi. Verse 21, ngunit ang aking tipan sa iyo
ay matutupad kay Isaac na isisilang ni Sarah sa 1 taon sa gaya ring nitong panahon. Pagkasabi nito, nilisan na ni Yahweh si Abraham. Uulitin ko po, si Abraham ay nabibilang sa pangatlong hanay ng henerasyon at siya ay pang 20 ka-generation na kung saan ang ating mahal na Yeshua ay nasa 62 na generation. Po? At siyang huling hanay ng henerasyon. Mayroon 2,169 na taon pagitan bago dumating kay Yeshua at kay Abraham. Balikan natin, ang Israel ay nakubkob ng Babylonia, Iraq, pagkatapos niyang masakop ng Assyria. Sinundan nito ng Babylonia sa taon 592 BC. Bago pa dumating ang mahal na Yeshua, 592 BC. Dito na subukan ang tibay ng kanilang pagsunod kay Yahweh. Na kahit kamatayan ay hindi alintana, basta mas mahalaga ang sumunod kay Yahweh. Ito ang naganap sa magkakaibigang tatlo. Noong ma-deport ang mga Hudyo at nakarating sila ng Babylonia, iniutos ng hari ng Babylonia ni Haring Nabukadnezar na lahat ng kanyang mga nasasakupan buong kaharian ay sumamba sa ipinagawa niyang rebolto na may sukat na 27 meters ang taas at may 3 meters ang lapad. Ang utos na ito ay ipinarating sa lahat ng pinuno ng mga reliyon kasama ng lahat ng mga pinuno ng lalawigan at sa iba't ibang mga maestrado at lahat ng tao sa buong kaharian. Anya ni Haring Nabukadnezar, sa sandaling marinig ang tunog ng iba't ibang instrumento, sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay hahagis agad sa naglalagablab na pugon. Nangyari ang hindi naasahan, ang tatlong kaibigan ni Daniel na sina Sadrach, Mesach at Abednego ay isinuplong sa hari dahil sa hindi nila pagsamba at pagsunod sa utos ng hari na sumamba sa rebolto. Dahil nga po sila ay mga Israelita o Hudyo, ipinagbabawal ni Yahweh ang kumilala at sumamba sa mga rebolto. Sa galit ng Haring Nabukadnezar, ipinatawag ang tatlo, sina Sadrach, Mesach at Abednego. Tinanong kung totoo ang sumbong sa kanya na hindi sumamba sila sa kanyang ipinag-uutos na sumamba sa kanyang ipinagawang rebolto. At narito ang sagot nila, aklat ng Biblia, Daniel, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 30, verse 16. Ito ang nakasaad. Sinabi ni Sadrach, Mesach at Abednego, mahal na Haring Nabukadnezar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Verse 17, gawin na ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang makapangyarihan na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan ang magliligtas ang aming makapangyarihang Yahweh sa amin ang magliligtas mula sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Verse 18, kung hindi man siya kami ililigtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa reboltong ginto na pinagawa ninyo. Inihagis ang tatlong kabataan sa naglalagablab na pugon. Verse 19, namula ang mukha ni Haring Nabukadnezar sa tindi ng galit sa kanila ni Sadrach, Mesach at Abednego, mga Hudyo. Kaya iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Verse 20, inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamataas niyang kawal na gapusin sina Sadrach, Mesach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon dahil sa hindi nila pagsunod sa kanyang utos na sumamba sa rebolto. Verse 20,
Ginapos nga sila nang hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas, turbante at iba pang nakasuot sa kanila at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Verse 20. Dahil sa mahigpit ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy, kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Verse 23. Samantalang nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang 3 kabataan. Verse 24. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nabucodonosor at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba't 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Verse 25, bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog at ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng mga banal? Pinalaya at itinaas ang tungkulan si Shadrach, Meshach at Abednego. Narito, pagkatapos makita nito ng Haring Nabucodonosor, verse 26, lumapit si Haring Nabucodonosor sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo riyan at hali kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-tasang Yahweh. Lumabas nga silang 3 sa pugon. Verse 27, at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy na sa katawan ng 3. Hindi nasunog ni bahagya man lang ang kanilang buhok at ang kanilang kasutan. Hindi rin sila nag-amoy usok. Verse 28, dalhin dito sinabi ng hari, purihin ang makapangyarihan nina Shadrach, Meshach at Abednego. Verse 29, kaya ipinag-utos ko, sabi ni Haring Nabucodonosor, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasabi laban sa makapangyarihan nina Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at walang ibang makapangyarihan na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Yahweh. Verse 30, at sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Kapag sinabi pong makapangyarihan, marami ang tinuturing ng mundo na makapangyarihan. Example, sa China, ang kanilang makapangyarihan dyan ay si Buddha. Lalo na't marami kahit sa India, si Ram, Krishna, at marami pang iba na halos buong mundo. At sa atin, sa Pilipinas at sa Greek translation ng New Testament Bible, karamihan worldwide, Jesus. Ito ang hindi tinatanggap ng maraming Hudyo dahil ayon pa sa kanila, the Greek culture has nothing to do with the Hebrew culture. That's why marami sa kanila ang hindi tumatanggap kay Jesus. Greek kasi noon ang Rome, na bagamat Latin sila, ngunit ang Greek translation ng Biblia ang kanilang sinusunod, hindi Hebrew. Kaya't bagamat sinalin mula sa original Hebrew ang Biblia, then to Greek, kaya't hindi mababasa ang pangalang Yeshua sa mga Biblia natin sa Greek version dahil mababasa lamang ito sa Hebrew Bible. Pangalawa, marami din sa kanila hanggang ngayon sa Israel. Sa Old Testament sila na nakafocus dahil si Yahweh nagpakilala sa Old Testament na siya lamang ang makapangyarihan ng Israel. At totoo naman, kung kaya't ang magpakilala ang mahal na Yeshua sa Israel noon ay sa kasalukuyan nasa sakop sila ng Roma, year 63 BCE, bago dumating ang mahal na Yeshua.
ang Mesiyas sa Bethlehem kung saan siya isinilang. Dahil ang Roman Empire na namayagpag na sa 68 pa lang o 63 bago dumating ang mahal na Yeshua hanggang 476 AD pagkatapos niyang umakyat sa langit. 476 AD pagkatapos umakyat ni Yeshua sa langit ay pagkatapos umakyat, opo. Therefore, sa loob ng 544 years, nasa ilalim ng pananakop ang Jerusalem ng Roma. Kung kaya't napapansin nyo na ang halos lahat na historical events ng Israel, ng mahal na Yeshua, lahat ay mayroon nakatayo doon ng mga structures ng Roman Catholic pag-aari na nandyan na po sa ngayon sa Israel. Halimbawa, ang Mount Sinai, hindi mawari kasi ang Saudi Arabia din ay may pinakikilalang Mount Sinai. No po. Tapos, maging ang tatlo ang reliyon doon, ang religion ng Christian, Judaism, at saka Islam. At ang crucifixion site na tinatawag na itong Golgotha o Place of the Skull, mayroon din ang Roman Catholic position doon ng mga building dahil sila ay naipaisalim ng more than 500 years ang Israel sa bansa o sa imperyo ng Roma. Nasakop nila ito. Ang Pilipinas, ganun din. For 430 years to 420 years, po tayo nasakop ng Spain. At ang Spain ay under ng Roman Empire for over 700 years. Kaya sila nasakop at mula nung pumasok sila sa atin at dala na nila ang kung anong paniniwala ng Roma dahil sila man din ay nasakop nito for 700 years. Nasakop tayo ng Spanish rule 1600 up to 1900 centuries, 400 or 400 more than years according to the world history at ang Library of Congress featuring the four corners of the world. Kaya't nung isinilang ang mahal na Yeshua, they are under Rome rule. Ano po? Si Herod the Great ang noon ng panahon na binubuntis pa ang ating Messiah, binubuntis pa ni Maria ang ating Messiah sa panahon ni Herod the Great. At nagkataon nung siya ay isinilang na, may tatlong haring pumunta kay Herodes. At tinatanong na siya, si Haring Herodes, kung saan isinilang ang hari ng mga Hudyo. Narito, sabi nila, narito kami, Haring Herodes, upang mag-alay o sumamba, mag-alay ng handog at sumamba sa hari ng mga Hudyo. Nagulumihanan ngayon si Herodes, Herod the Great, kung tawagin siya. Nagulumihanan at nagulat siya dahil siya ang King of the Jews that time. 30 years bago dumating ang mahal na Yeshua ay idiniklara na siya ng Senate ng Roman Republic na siya ang King of the Jews. Ngayon narito yung mga tatlong wise men sa harapan niya, tinatanong siya nasaan ang naisilang, kasisilang pa lang na hari ng mga Hudyo. Kaya nagulat siya nang sabihin at tanungin siya ng mga pantas. Para hindi siya malata, sinabi na lang niya, hindi ko alam. Subalit, kapag nakita niyo sila, nakita niyo ang bata, puntahan niyo ako. Upang ako ay sumamba man din, sabi ni Herod the Great. Lingid sa kalaman ng lahat, ang plano ni Herodes ay papatayin niya si Yeshua. Dahil sa isip niya, may papalit na pala sa kanya bilang hari ng mga Hudyo. Dahil tinatanong siya ng mga pantas na ang hari ng mga Hudyo ngayon ay sinisilang na nasaan siya ngayon. Kaya kami ay magsahandog at kami ay sasamba sa kanya. Kaya ipinag-utos ng anghel na dalhin ang bata sa Egypt para i-escape ang ating mahal na Yeshua dahil
binabantaan, na patayin ni Herodes. Nangyari ito noong year 3 to 4 AD. Panahon natin to. Year 2023 tayo. Ito nangyari year 3. Panahon natin ngayon. Sikandera. At saka na lamang sila pinabalik sa Nazareth, Galilee, dahil sinabihan na sila ng anghel. Nung patay na si Herodes, sinabihan sila ng anghel, bumalik na kayo dahil ang taong gustong pumatay sa bata ay patay na. Ito ay mababasa sa aklat ng Biblia, Matthew chapter 2, whole chapter. Maaring nakakapos po tayo ng oras, no po? Kaya, kung maaari, kayo na lang po ang magbabasa sa Matthew chapter 2. At makikita ninyo ang pangyayari ng pagka-escape ng ating mahal na Yeshua sa bansang Egypt. At pagkatapos ng mamatay si Herodes, saka pa lamang sila sinabihan ng anghel na bumalik kayo. At saan sila bumalik? Doon sila sa Nazareth, Galilee. At pansamantala, sa susunod muli, ang unang bahagi ng ating broadcast ay ating pong pansamlang dito po tayo magtatapos at hanggang sa susunod, atin pong tatalakayin muli ang mga pangyayari ng ating Mesiyas. Hallelujah! Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem. Ang J&J Paintball Park ay bukas na para sa lahat na naghahanap ng pasyalan at the same time gustong libangan. Narito ang ilan pa sa mga services nila. Family reunion, barkadahan party, may swimming pool, pwedeng maligo ang mga may gustong mag-outing, baril-barilan, hindi bala kundi paintball. Pwedeng matulog at may rooms para sa inyo. Sa mga nag-aaral ng kursong criminology, ito ay bagay sa inyong pag-iinsayo upang labis pang mapunlad sa pamagitan ng pagsasanay ng pagtatarget ng subject. Business hours po nila ay nagsisimula ng 10 a.m. hanggang 5 p.m. May Facebook, ang J&J Paintball Park. I-search nyo lamang po ito at ito ay pag-aari ng RLJ. Por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat. Narito na naman po tayo sa ating pangalawang bahagi ng ating programa. Ang pag-usapan natin, ang ating panahon ngayon, no?
at sa mga darating. Hindi lingid po sa ating lahat, mga Pilipino, kung kayo po ay updated sa ating hukbong sandatahan, military po ng ating bansa. Kamakailan po lamang ibinida ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos ang yung mga modernong kakayanan na nakahanda po sa ang ating mga military po. Dahil sa naiirita na rin ang ating Pangulo sa mga nakikita niyang pambubuli sa ating mga kasandaluhan sa ating kapaligiran. Po? Dahil bakit ibinida niya yung ating kakayanan ng ating military dahil nagkaroon po ng 88 founding anniversary na kamakailan lamang po ginanap. Kung ating titingnan, kukunti pa lamang po ito kung ating pong ihahambing sa China, sa Russia, at sa iba pang malalaking mga dambuhala at mga higanting bansa. Po? Alam niyo po, lagi natin tatandaan, meron tayong makapangyarihan na si Yahweh. Kung yun nga pong si Shadrach, Meshach at Abednego, nandun na sa gitna ng apoy, hindi po ba, sabi, siya pa rin noon, ngayon, at sa mga darating na panahon. Hindi siya nagbabago. So, ang ating pag-asa dito, hindi sa ganito lang ang ating kakayanan. Oo. Member po tayo ng UN. Ang UN kasi, pag member tayo, kahit anong bansa, member ka ng UN, hindi ka basta-bastang lulusubin ng kahit sino may gustong lumusob sa iyo. Dahil member ng UN tayo, kaya magsasama-sama ang mga bansang 193 nations ang United Nations. Ano po? Alam din natin kahit sa mga balita na ating makikita, no? Ang ating mundo ay nasa kanya-kanyang pananakop ang Israel. Kaya lang pumalag. Kaya lumaban dahil mayroong kakayanan. Ano po? Alam niyo po, hindi po tayo pababayaan ng mahal na Yahweh. Dahil kahit pa nga mayroon tayong mga sinasabing mga bansa na tutulong sa atin, higit po sa lahat, magtiwala po tayo kay Yahweh, sa ating mahal na Yeshua. Dahil mayroon nga po dyan, kahit anong kadami, no po, kung walang pagsusubaybay at pag-iingat ng ating mahal na Yeshua, ay wala rin. No po. Kaya, huwag po tayo mag-alinlangan. No po, na ang pag-iingat sa atin ay ibibigay nga sa atin ng ating mahal na Yeshua. Bagamat, nandyan na ang Amerika, no po, o ang iba pang mga bansa sa United Nations, huwag po tayong kampante. Tayo po ay manalangin. Sa tuwing umaga na tayo po ay gumigising at bago po tayo matulog, huwag niyo pong kalilimutan na isama na ang ating bansa. Dahil maano na po, medyo magulo. Ano po? Ito lamang po ang isang palatandaan ng pagbabalik ng mahal ni Yeshua. Ang aklat ng Joel, Kapitulo 2, ay tingnan natin to dahil may hatid ito sa mga huling araw. Ang aklat ng Joel ng Biblia, Kapitulo 2, 1 hanggang 11, pakinggan natin. Ibibigay sa atin ni kapatid na Nora Ibaho George. Ang mga balang nababala sa pagdating ng araw ni Yahweh. Verse 2, hipan niyo ang trompeta sa Zion at bigay ang hudyat sa banal na bundok ng Yahweh. Manginig kayong mga taga-Juda sapagkat malapit nang dumating ang araw ni Yahweh. Verse 2,
Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong kapaligiran at lilitaw ang mga makakapal na balang tulad ng paglaganap ng dilim at kabundukan. Hindi pa mangyayari ang ganito ng mga makaraang panahon at hindi na magyayari pang muli maging sa darating na panahon. Verse 3, nilalamon nilang tulad ng apoy ang mga halaman, parang halaman ng Eden ang lupain bago sila dumating, ngunit maging malungkot na ilang mga kanilang iwan. Wala silang itinitira. Verse 4, parang mga kabayo ang kanilang anyo. Waring may mga kabayong pandigma kung sila'y tumakbo. Verse 5, kapag dumaraan sila sa ibabaw ng mga bundok, ang ingay nila ay parang rumaragasang karwahe, parang tuyong damo na sinunog. Nakahanay sila tulad ng isang hukbo ng handang makapangdigma. Verse 6, habang sila'y papalapit, nasisikda ang lahat. Namumulat sa takot ang bawat isa. 7, sumasakalakay sila gaya ng mga magdirigma. Inaakyat nila ang mga pader gaya ng mga kawal. Walang lingon-lingon silang sumusunod. Walang lumilihis sa landas ng tinatahak. Verse 8, lumulusot sila sa mga tanggulan at walang makakapigil sa kanila. Verse 9, sinasalakay nila ang lungsod, naakyat ang mga pader. Pinasok ang mga bahay, lumulusot sila sa mga bintana, gaya ng mga magnanakaw. Verse 10, sa pagdaan nila'y nayayanig ang lupa at umaagaw ang langit. Nagdidilim ang araw at ang buwan at pati ang ituin na araw ng nagliwanag. 11, parang kulong ang tinig ni Yahweh. Kung mag-antos sa kanyang ang mga pangkat na tumatalima sa kanya ay marami at malakas. Makakapangilabot ang araw ni Yahweh. Sino ang makakatagal nito? Ang inyo pong narinig ay ito po na yung panahon natin na mababasa din sa Matthew chapter 24 verses 1 up to 27. Ito po ang tinatawag na panahon ng mild tribulation o kahirapan na hindi naman yung tipong wala tayong magagawa, no? Ito yung panahon na kung saan panahon tayo ay matuto sa ating mga sarili na tumawag sa may kapal, tumawag sa ating makapangyarihan na si Yeshua at Yahweh. Panahon nga ito na sinasabi ng Biblia na kahirapan. Kahit saang bansa ngayon, opo, nakakaranas ng kahirapan. Kung hindi sa panlupa, no po ay sa mga natural calamities. No po, ang natural calamities nung bago lang sa Mindanao, 5.3 to 7.6, 4.6 to 4.8 magnitude ng lindol. Hindi lamang po yan. Kahit sa iba't ibang bansa, yung pag nakita nyo po, yung mga bansa na hindi naman po binabaha ngayon, binabaha na po. No po. Ito ay tinatawag na nagiging worldwide po ang climate change, no po.
sa ating bansa, yung pong mga lugar na kung saan ilang taon na ang yelo ay dahil sa pag-init ng ating planeta ng araw, na sinabi ko nga po na ang ozone layer na sanhi ng pagkakabutas-butas, no po, na ang walang pakundangang mga planta, mga usok, mga mainit na usok na ating binubuga doon sa taas. Kaya yun nagiging sanhi. So, natutunaw po ang mga lugar na kung saan nababalot ng yelo. Kaya po, dito sa mababang bahagi po ng bababang bahagi na kalupaan ay napupunta po yung tubig na tutunaw ng yelo. Yun po ay may katotohanan sapagkat kahit po tayo ay tumingin sa mga balita na po, ay makikita natin po sa kung tutusin. Hindi ko po alam kung sino po sa inyo ngayon na nakikinig po sa broadcast na ito ang nakapasa. No po. May naibigay kaming predictions 2004 and 2005 and onwards. Ang inyong lingkod po ay nautusan no po, ng may kapal na ikalat ang predictions ng 2004, 2005 and onwards. At inuna po natin ito sa Tacloban City. At sa Tacloban City, inuna po natin doon ang Barangay San Jose. Naikalat po natin ito. Ito po ang laman ng ating babasahin na ikinalat po natin noong taon 2003. And onwards, kinalat po natin ito. Predictions. Pakinggan nyo po ito. Hindi ko po alam kung nagkaroon kayo ng copy nito, pero narito. Babasahin ko po ang predictions 2004, 2005 and onwards. Magkakaroon ng iba't ibang krisis ang bansa. Magkakaroon ng malalakas na paglindol sa iba't ibang dako, pagbaha sa iba't ibang lugar, magkakaroon ng matinding tagutom, matinding taginit, malalakas na pagkulog at pagkidlat, malalakas na hangin sa kaunting pagulan, mga tanda sa langit tulad ng pagsabog ng malaking bagay sa impapawid, pagtaas ng dagat o tsunami, hihina ang produkto ng niyog, maging ang ibang uri ng negosyo. Darami ang mga magnanakaw, may mga ikakasal na hindi matutuloy dahil magiging biktima ng trading ito na darating at tataas ang presyo ng mapangunahing bilihin. Ang mga biglaang pangyayari nagkikitil ng buhay ng marami, maging sa mga sasakyang pandagat, panghimpapawid at panlupa. Ang mga bata sa daan ay magkakasakit. Ikamakailan lang po nakita natin ang China. Ang mga kabataan ang nauuna doon sa walking pneumonia. Bakit? Iba-iba naman po talaga. Iba-ibang klase po ang pneumonia. Yung pong tinatawag pong walking pneumonia po, sinasabi nila. Kaya po yan tinawag na walking pneumonia. Kasi po, yung bang pag lumalabas tayo, doon tayo, naglalakad tayo, hindi po natin alam, nagkakaroon na po pala tayo. Nakakasagap na po pala tayo ng pneumonia. No po, nagsisimula lang sa maliit, pero may tendency po ito na nagiging severe. Kaya po, pagka mayroon po kayong nararamdaman na nagsipon kayo o kaya ubo, libre naman po na binibigay sa ating local government ng ating mahal na congressman at sa governor, mayor dyan sa hospital. Libre po dyan yung ating doktor, pati pa yung gamot, nabibigyan din po tayo dyan po. At huwag po tayong matatamad kung sakali po na nakakaramdam po tayo ng mga ganito, mga na sipon na parang ilang araw na lalagnatin na po tayo. No po, huwag na pong antayin yan. No po, inom ng maraming tubig kasi yun po ay isa sa mga magandang Kung mayroon po kayong kalabo, no po, yung kalabo maganda din po yan. Bago po mag-almusal, kayo po ay iinom ng isang kutsara, tapos haluan nyo po ng asukal na kunti, tapos bago po mag-almusal, makakatulong po yan. Kung yan po ay ayaw nyo magpa-doktor, edi may mga herbal po dyan sa ating mga halaman. No po? Yun po. Kaya po, naiiba na po ang ating panahon. Kaya ayon pa nga, sabi pa nga ni Rabbi Felix na wala na tayo sa norms, no po. Wala na tayo sa normal na dati nating nakasanayan. Ngayon na po ay na-adapt na po ngayon sa panahon natin ang
mga pangyayari na bigla ang mga pagkakaiba, ano po, yung pong ating araw, mapapansin ninyo, pagkatanghali po, dapat alas 12, di po ba? Alas 12 yung shadow po ng trees. Dapat nasa tapat yun, di ba? Ba't dito? Nandito na sa gilid. Ano nangyari? Di pa pagka 12 noon, nalalaman natin na 12 noon kasi tumatapat po yung shadow po ng trees na doon mismo sa puno niya. Ngayon, nandito na siya sa gilid. Yun po, isa sa mga pagbabago na atin nakikita. No po. Ang BRICS na aking minsan na medyo naiba sa political side naman po. Mga bansa na ngayon ay bumubuo na ng kani-kanilang mga alliance. Yung BRICS po, alam niyo ba, yung Brazil, tapos yung Russia, yung India, yung China, tapos yung what we call this? South Africa. Ay nako, ngayon, January, mag-i-invite na sila na naman ng 6 ng mga bansa na gusto nilang makasama. Mag-unite sila. Ang kalaban ng US, ito magbubuo na naman ang BRICS. Magiging 11 na sila. From 5, magiging 11 ang Argentina. Kanilang in-invite ang Arab Republic of Egypt, ang Federal Democratic Republic of Ethiopia, ang Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, ang United Arab Emirates ay napipinto na nilang i-invite at isasali na sa BRICS. Kaya po, manalangin po tayo, no? Pero alam niyo po, hindi naman to ganito, no? Magiging permanente na ganito. Mayroong panahon. Kaya nga po ito ang panahon. Kahit ganito ang panahon natin. Panahon din ito ng pananalangin, sa pananalangin, no po? Pananalangin, at saka hindi lamang pananalangin po, pati na po yung pag-fasting. Ito po yung panahon. Kasi may rescue po. May rescue. May darating na pagre-rescue. No po? May darating na pagre-rescue habang itong mga bansa na ito busy sa kanilang pagbubuo ng kanilang mga alliance. Mayroon pong pag-rescue at pananagana na kung tawagin. Pero sa pananagana na yun, huwag po tayong makakalimot sa ating Yeshua dahil mamaya-maya nandiyan na ang rapture. Kaya, wag po tayo, kahit pa manigana ang mundo, wag po tayong makalimot sa Kanya. Tayo ay laging mananalangin itong panahon. Nakahirapan, laling panahon ng pananalangin. Ano po? At ito, dito na naman po muli tayo nagtatapos. Hindi po naubos natin ang Book of Joel na yung pangalawa doon ay pananagana at ang pangatlo ay ang pagbabalik, bubuhos ng Espiritu Santo. Ano po natin yan next time. Salamat po muli sa inyong pakikinig. Shalom Aleichem. Yeshua HaMashiach, Yeshua the Messiah, Yeshua HaMashiach is the roaring lion of Judah, and He's holy, His Master. Yeshua HaMashiach, Yeshua our Redeemer, Yeshua HaMashiach, He is the Savior and our healer, and He is holy, His Master. Yeshua HaMashiach, He is my wrath, He is my power. Yeshua HaMashiach, my shield and strong tower, and He is holy, His Master. Let's praise the Almighty of Israel. He's the bright morning star, the Holy One of Israel, my strength and my song. Blessed they are, oh my soul, for His mercy endures forever. Oh, give thanks
to the mercy endures forever. Praise the Yah for his good, and his mercy endures forever.